Buong detalye at katotohanan sa away ni na OG Diaz at Bea Alonzo. Cyber libel versus perjury. Iyan ang dalawang kasong kakaharapin ng magkahiwalay ng celebrity at actress na si Bea Alonzo at TV at online personality at talent manager na si OG Diaz. Matapos kasing magsampa ni Bea ng cyber libel case noong buwan ng May sa ilang mga reporters na naglalabas ng mga maling balita patungkol sa kanya. Kasama na rito si OG at mga kasama niya sa online show na OG Diaz Showbiz Update. Tinupad ng talent manager ang kanyang sinabi noon na sila naman ang siyang magfa-file ng counter affidavit para sa mga akusasyon na ibinibintang sa kanila. Nito nga lamang June 18, 2024 ay nagtungo ang kampo ni OG Diaz sa Quezon City Prosecutor's Office kasama ang kanilang legal counsel para magsampa ng karampatang kaso laban sa aktres. Hindi lang naghain si OG ng kanyang counter affidavit, kundi nagsampa din siya ng reklamo para sa perjury at damages sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Reggie Tongol. Hinangad ni OG at co-respondent na si Mama Loy na maibasura ang 30 million pesos na danyos na hinihingi ni Bea laban sa kanila. Sa kanilang 70-page counter affidavit, sinabi ni OG at Mama Loy na hindi naging malinaw ang ginawang paglalahad ni Bea sa kanyang complaint affidavit tungkol sa paninirang puri na nabitawan ng mga reporters sa kanilang programa. Hindi rin inilagay ni Bea ang pangalan ng mga taong sinasabi niyang gumawa nito at lumabas na si OG lang lahat ang punong salarin sa kanyang reklamo. Inilabas ni Attorney Reggie ang pahayag niya sa reklamong ito sa pamamagitan ng social media. Aniya, "Today my clients filed their separate counter affidavits before investigating Prosecutor Edward Sejo. Along with the filing of a counter affidavit, our client Mama Loy also filed a counter charge for perjury and damages against Ms. Alonzo since the complaint affidavit made it appear she made defamatory utterances even though she has not said anything at all." Sinabi rin ng mga respondents na ang 2 counts ng cyber libel ni Bea ay kasama ang November 19, 2022 episode. Ngunit nangangahulugang lumampas na ito sa 1-year prescriptive period, kung saan kinakailangang magsampa ni Bea ng kanyang reklamo para sa cyber libel. Kaya naman lubos silang nagtitiwala na ang reklamong ito laban sa kanyang mga kliyente ay madidismiss. Isang bagay din ang binigyang diin ng abogado na may kinalaman naman sa ginawang hakbang ni Bea sa pagsasampa nito ng reklamo. Sinabi nito na nabigo ang kampo ng aktres na magpakita ng malinaw at nakakakumbinsi na ebidensya ng actual malice sa pamamagitan ng reckless disregard for the truth or ill motive na isang legal requirement at standard kung ang nagrereklamo ay isang public figure. Paglilinaw din ng legal counsel na ang mga opinyon na ipinahayag ng mga co-host sa programa noong November 19, 2022 episode ng kanilang programa ay base lamang sa isang karaniwang makatotohanang obserbasyon ng mga netizens sa kanyang karakter at pagganap ng aktres dito sa seryeng Startup PH. Ang isa pang petsa na tinukoy ni Bea sa kanyang reklamo at sinabing mapanirang puri ang pahayag ng mga host ay pinasinungalingan nila. Ito ay nangyari sa February 12, 2024 episode ng kanilang programa. Ayon kay Attorney Reggie, ang mga binigkas doon ng mga co-host ay hindi mapanirang puri dahil ang pag-aalok ng isang papel na tinanggihan ni Marian Rivera Dantes o ng iba pang mga artista ay karaniwang gawain kahit na ang aktres ay ang undisputed queen of GMA. Pinatunayan din nila na isa itong common practice sa local and foreign showbiz industry. Paliwanag dito, by being an actress, complainant in effect gave the public a legitimate interest in her life and in her work. Therefore, the subject posts and utterances by Mr. Diaz's co-host are within the realm of fair comment on her work as one of the actresses in the Philippines, contrary to their claim in the media that it was about her personal life. Under our laws, fair commentaries on matters of public interest are privileged and constitute a valid defense in an action for libel or slander
because democracy would be meaningless without free discussion of public affairs, even at the cost of a few bruised egos. Ang pagsampa naman ng kasong perjury ni Mama Loy kay Bea ay dahil sa ginawang pagsama sa kanya ng aktres sa cyber libel charge kahit wala naman siyang nasabing masama sa kanilang vlog. Idinagdag pa ni Attorney Reggie na mismong si Bea ay nagsinungaling din sa kanyang sarili matapos niyang ideklara ang Quezon City bilang kanyang tirahan kahit pa ang sinasabi niya sa publiko at sa media ay siya ay naninirahan sa bansang Spain. This raises the affirmative defense of improper venue that merited the dismissal of the cyber libel case. Matatandaan na noong lumabas ang balitang nagsampa ng reklamo si Bea at nakasama nga ang pangalan ni na Ogie Diaz at iba pang co-host nito, nagsalita ang talent manager at sinabing naninindigan sila na wala silang ginawang mali o kasalanan kay Bea at hindi nila ito siniraan kahit kailan. Ilang beses na rin na-call out si Ogie ng mga taga-suporta ni Bea dahil sa kanyang ibinabalita, pero sinasabi nito na wala siyang galit sa aktres. Wala po akong galit kay Bea. Feeling lang yun ng iba. Sorry po sa mga na-offense sa mga ibinabalita namin. Basta kami, may nakakausap na source. At sinasabi ko naman na ayon sa source and hindi ko kinukumpirma. Alam din ni Ogie na lahat ng tao ay may karapatan na gawin kung ano ang sa tingin nila ay nararapat. Hindi rin niya isinasangtabi ang pakiramdam ng aktres dahil karapatan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Basta ang importante sa totoo lang, hindi ako galit kay Bea Alonzo. Naniniwala ako na karapatan niya yan. Kung feeling niya na nasaktan natin siya sa mga nai-report namin, karapatan niya yun. Karapatan din naming idepensa ang aming sarili at ipaglaban kung ano ang para sa amin. Wala akong naramdaman na galit or hate. Ayaw na naming magbuhat bangko at isa-isahin ang kabutihan na ginawa namin para sa artista. Kapag wala na kaming bashers, hindi na kami relevant. Para kay Attorney Reggie, handa silang ilaban ang kasong ito dahil walang kasalanan ang kanyang mga kliyente. Aniya, our clients will fight this case with courage because they have no malicious intent and the damages being asked in her complaint is not only unjustified and unreasonable, but is also exorbitant. Pinaghahandaan din nila ang pagsampa ng iba pang counter charges laban kay Bea para sa malicious prosecution and damages for suppression of their freedom of the press and expression in due time. Hinihintay naman ngayon ng marami ang panig at magiging pahayag ni Bea tungkol sa pagsumite ng counter affidavit ni Ogie Diaz at ang pagsampa naman ng perjury case ng entertainment reporter na si Mama Loy laban sa kanya. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comment section below.